Bali ano po ha, may defense po ulit ako 5 to 6 po. So hanggang 5 lang po tayo magdi-discuss. So wala na tayong break ha, dire-diretso na po. Ah, dire-diretso na tayo ha, wala na pong break. Okay lang po. Okay po. Nasaan kaya po yung iba? Makikisuyo po ako, sabihin po kayo makikipasok. Nakikita po ba ng ayos yung presentations? Or masyado po maliit? Okay naman po. Kita naman po. Maliit po ba? Hindi naman po. Okay. Okay. So, bali, ang next po nating topic is about industrial steam processes. Bali, ang steam din po is very gamit na gamit po siya. So, in terms po ng sa mga industrial processes. So, hindi lang siya sa industrial processes, pati for productions po ng ating mga energy is ginagamit din sa mga power plant po. So, gumagamit tayo ng steam in order to produce po the energy. Okay. So, ang steam po is ginagamit siya for indirect and direct heating. And also, sabi nga natin, ginagamit din siya in terms of transporting or conveying. Okay. Okay, so for the introductions po, so i-discuss muna natin ano ba yung steam. So, kayo naman po ay very familiar in terms of the steam. Ano po, so lahat naman po ay familiar na po sa steam. You know, nakakita na ba kayo ng steam? Kung kayo nagpapakulo ng tubig, so very familiar na tayo sa steam po. So steam is ginagamit natin siya. Yung after, di ba, boiling of the water, so meron tayong tinatawag na saturated liquid, saturated vapor, meron din tayong mixture. So, kapag saturated liquid po, so 0% pa po yung steam natin dyan. So, tapos habang iniinit pa rin natin yung ating steam hanggang maging na siya, saturated vapor. And kalimitan din po, ginagamit po is the superheated steam. Ano po? So, right now po, dito sa ating modern technology, so very integral and essential na po may ang ating pong paggamit ng steam sa ngayon. So, siya ay isang integral and essential part of the modern technology. So, kung walang steam, so hindi daw magpe-perform yung ating mga different industry katulad ng pine-perform po nila ngayon. Ano po? So, this is the sample po of the applications ng ating steam. So, sa ating mga food and beverages po, sa ating mga textile, chemical, yan mga medical, power, heating, and transporting industries. So, lahat po yan ay gumagamit po tayo ng steam. So, ang steam po, ginagamit natin siya, pwede siya as a material, and pwede din po na source of energy or source of heat. Naririnig niyo ba ako ng ayos? Yes po, ma'am. Okay. So, this po is the sample diagram of the modern boiler package. Yan. So, nakikita niyo po ito. So, ganito po yung common na setup po ng isang modern boiler package. Yan. So, meron tayo dito mga piping system, may mga controls, so may mga gauge tayo. And then, meron din po tayo mga equipments po. Yan. So, this one po is T-tank. So, ginagamit siya as a separator. And this one po is, nakikita niyo ba yung cursor? Hello. Hello po. Nakikita niyo yung cursor?
Yes po, ma'am. Yes. So ito yung tinatawag po natin na feed tank, ano po, feed water tank po. So dito po manggagaling yung ating water. And sa taas po ng ating feed tank, meron po tayong tinatawag na deaerator head po. Yan. Ito yon para din sa mga oxygen po natin. And from the feed tank, pupunta po yung ating water papunta dito sa boiler. So using po yung ating pump. Meron tayong tinatawag na and ito po, feed pump. Dito po ay yung mga valve. So kung makikita nyo po, napakarami po natin dito ng mga valve po na ginagamit in order to control, ano po, yung atin pong mga uh, yung atin pong mga yung ating steam, yung water natin, at saka yung ating mga slurry. Okay. So dadalhin siya sa boiler, yung ating water, and then dito po sa boiler, meron po tayo dyan ng mga tubes kung saan po meron tayong ano po ng tubes, ang laman po ng tubes is we have the flue gas. So dito po nangyayari yung tinatawag natin na heat exchange. Yan. So sa boiler, kailangan alamin natin, i-identify po natin kung ano yung fuel na gagamitin. So yung parang pinakagatong po niya. And then, meron tayong iba-ibang arrangement po ng ating boiler. Yan, it depends po on the type of boiler na gagamitin po natin. So si flue gas, yan. Bali meron po tayo dito na kung saan po hinihit po natin yung air. Meron tayo ditong depende po sa fuel na gagamitin natin. So iinit. So magkakaroon tayo dito ng mataas na temperature po na air or na gas. And then siya po yung mag-move dito sa loob. Tapos nasa loob din po yung ating water. So pag nagkaroon ng yan, since mainit po yung ating nasa loob ng tube, tapos malamig po si water, so nagkakaroon po tayo ng tinatawag na heat transfer. Yan. So hanggang ang maging ating pong hanggang yung ating pong, since mataas po yung temperature po ng ating flue gas, so ranging po yun sa nasa mataas po siya, mga 1.6, gano'n, 1.5, mga ganun po. So, yun po yung temperature po ng ating flue gas po. Yun yung gagamitin natin para makapagpakulo tayo or makapag-produce po ng steam. Ano po, so pag sinabi nating steam, hindi siya pure, minsan hindi siya pure air, hindi siya pure na steam, pure gas po, hindi siya pure gas. Meron din po minsan na moisture pa po nakasama. So, it depends po kung ano yung kailangan po natin na quality po ng steam natin. Yan. So, we have here po, yan. So sa taas po, doon pupunta yung ating steam, papunta dito, para masupplyan natin yung ating mga planta. And dito po, sa ilalim, may napoproduce po dyan na mga sludge. Ano po, yung mga sludge or mga contaminants po. So, dito siya dadaan po sa ating tinatawag na flow down valve. Yan. Tapos ito yung ating tinatawag na flow down vessels. So sa mga ganito po, meron tayong mga ginagamit po ng mga level probes kung saan po namomonitor natin yung temperature and yung ating po mga gauge, yan, water level, yung mga gauge pressure po natin para ma-determine natin yung kung ang conditions po ng ating boiler is pasok pa. Ano po, okay pa siya. Ano po, safe pa siya na gamitin. So, in case na masyadong tumaas po yung ating pong yung ating pong pressure din sa loob, so pwede naman po tayong maglagay po ng mga safety valves po, para makapag-release tayo ng ng pressure din sa loob ng tank. So, ito po yun. Yan. Ganito yung itsurahan ng modern boiler package. So yung ating steam, so dadalhin na natin siya dun po sa ating mismong planta. So supplyan na natin siya dun sa planta kung saan po nangangailangan po ng steam. Okay? Hello.
Yan. And then, ito po, nasa na? Bumalik pala siya, hindi pala siya umano. Wait lang ha. Wait lang. Hindi pala siya umano. Yan. So, yan po ha. Yan po yung mga components po ng isang boiler package. So, meron tayo dito mga piping system po kung saan dun po dumadaan yung ating mga mga sludge, mga water, at saka yung ating mga steam po. Yan. Meron din tayong tinatawag na mga condensate gas. Yan. And this one po, ito pong slide number 5. So, ito daw po yung mga advantages ng isang ng paggamit po ng ating ng steam dun po sa ating mga different industry. Yan. So, steam is efficient and economical to generate. Yan. So, madali lang naman pong i-generate talaga yung steam. So, kailangan lang po natin is water and source of heat. So, makakaproduce na tayo ng steam. At ang gagawin lang natin, magdadagdag lang po tayo ng mga controls and safety features po para ma-distribute po natin ng maayos yung steam po natin dun sa kanyang pong place kung saan gagamitin yung steam natin. So, kailangan natin ng good piping system po and mga different controls po para sa safety operations nung ating pong pag-produce po ng steam. So, siya po ay easily to control and easily to transfer to the process and easily to manage daw po yung ating mga modern steam plant and it is very flexible. So, napakarami pong applications yan ng ating steam. Kung gusto natin talaga superheated, we just need to increase po yung kanyang temperature. So, kapag gusto natin na medyo wet, so, pwede natin yung gawin din. Yan. So, ang design natin ng isang steam plant is nakadepende po sa paggagamitan natin. So, we need to determine gaano ba kalaki yung needed natin na steam para makapag-design po tayo ng isang system for the steam processes. Okay? So, naririnig pa ba ako? Yes po, ma'am. And then this one po is the different uses po ng ating steam sa iba-iba pong industry. Yan. So, makikita nyo po dito kung alin yung mga industry na sila talaga yung kalimitan na gumagamit po ng steam. So, ito yung mga tinatawag natin na mga heavy users. So, we have po yung ating mga food and drink industry. So, gamit na gamit po talaga ang steam po sa food and drinks industry, sa ating mga pharmaceutical. So, sa pharmaceutical kasi, yung mga gamit natin doon, di ba, kailangan yun ay mga sanitize. So, kailangan po siya ng steam. Yan, sa mga oil refining industry din po. Chemicals, yan, yung paggawa din po ng plastic. Pulp and paper, gumagamit din po tayo ng mga steam processes. Sugar refining, textile, and metal processing, pwede din po. Rubber and tiles, and shipbuilding, and power generations. Yan. So, di ba, madalas po, pag naisip natin yung steam, ang pumapasok lang agad sa atin is the power generations. Pero hindi siya nandun lang natatapos sa power generations. So, napakalaki pa po ng sakop ng steam. So, napakaraming uses po ng steam po. Yan. So, sa medium uses naman po, ito po yung mga kalimitan din is yung mga ginagamit po yung steam as a source of heat. So, meron tayo dito heating and ventilating, yan, cooking, curing, chilling, fermenting, treating, cleaning, melting, baking, and drying. And sa light users po, so, is ito mga electronics, yan, horticulture, tapos air conditioning, and yan, humidifying. Yan, kapag po
before po sa mga semiconductors industry po. So bago ka pumasok dun sa 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 mismong planta, kailangan malinis ka. Yan. So meron minsan na po, na parang steam, yan, na kung saan po ay dadaan ka muna doon. parang parang tawag doon, anong tawag doon, pinauusukan, parang pauusukan. So, yan. Yan po yung mga uses po ng atin pong steam. So, kung makikita nyo po, napakadami. And this one naman po is the steam grade. So, ang steam po ay may grading din po siya. So, nakadepende po yun sa purity po ng ating steam. Ano po? So, iba-iba yung kanyang property, depende po sa grade. So, ang pinaka-common na grade po na, or pinakamaraming applications po na grade ay yung ating tinatawag na plant steam. Yan, itong nasa pinaka-ilalim po. So, kung makikita niyo, napakalaki ng portions po ng ating plant steam. So, mas marami po siyang application. So, pwede po siya sa HVAC, yan, laundries, pulp and paper, and petrochemicals. Yan. So, ito po ay, ang kalimitan ay pinagagamitan niya po is the indirect heating. Yan, yung mga indirect heating po. Pag sinabi natin na plant steam, so ito po yung mga normal steam po. Sa kung saan, yun nga po, kalimitan siyang ginagamit sa indirect heating process or purposes sa mga processing plant natin. So, ito pong plant steam na to, yan, yung plant steam natin. So, kalimitan po yan ay meron pa siyang mga contaminants na kasama po ng steam. So, hindi pa siya pure po na steam. So, may mga contaminants pa po siya nakasama. Yan, ha. So, ito po ay ginagamit lang sa indirect heating. Kasi, hindi siya advisable po sa direct heating. Kasi, so, since may contaminants nga po yung ating mga steam, so, pwede niya pong maka-affect po dun sa quality ng ating product. Yan, kaya hindi po siya advisable na gamitin. Pangalawa po natin, we have here po is the filtered steam. So, when we say filtered steam po, so meron na tayong ginamit siya na filter. So, kaya nga filtered steam. Yan. So, di ba may mga impurities tayo, mga contaminants po nakasama dun sa plant steam. So, dito po, mas malinis po siya compared po dito sa plant steam. Kasi, sa filter steam po, yung pong mga, sa part na ganito, nire-remove na po niya yung mga particles na greater than 5 micron in size. Yan, including po yung mga solid and liquid droplets. So, yung mga, yung mga impurities na higher than 5 microns in size, so, nare-remove na po siya during the filtering. So, napi-filter na. So, natatanggalan natin yung mga impurities na iba po. Yan. So, ang ginagamit po dito na filter is yung may mataas po na filtering efficiency. Yan. Ang pangatlo naman, we have here po is the clean steam. Yan. So, pag sinabi natin clean steam, so ang kanyang main applications na po, sa filtered pala, food and beverage. Ito din po yung sa mga parang indirect heating din po siya, kaya lang po ay mas malinis na po. Yan. So, ito yung siguro yung mga, wait lang. Excuse me. Ay. Sa filtered steam yun po ay mga na din. Indirect heating po siya, hindi in contact po dun sa mismong product, yung ating pong sa food and beverage po. Yan. Pwede po siya yung source ng heat, ganun po. Pero kapag clean po, yan, kapag sinabi natin na clean steam, so, ang kanyang purity po and quality requirements po ay medyo mataas na po.
Bali, in terms of the standard, so medyo mas mataas na po yung standard na kakailanganin natin. Kasi po, ito na po ay ginagamit. Iba na yung applications niya sa mga hospitals po, yan, mga cosmetic, life science, food and beverages din po. So, although clean siya, pero ano po, possible, meron pa din pong kasama ng mga contaminants po yun. So, sabi dito, part yata dito yung mga sterilizations. So, sterilizations yung sa mga hospital. So, i-sterilize natin yung mga gamit. So, yan. Pwede natin gamitin itong cleansed steam. Tapos yung mga halimbawa yung mga non-critical humidifications ng mga biopharmaceutical industry. So, ginagamit na din po yung ating cleansed steam. Tapos, pwede din siyang i-grade natin sa mga purified water. Yan. So, mas maraming process ang ginamit dyan compared po din sa filtered. And yung ating last one is pure. So, kapag pure po, yan, ginagamit na siya sa mga pharmaceuticals and biotechnology. So, pag sinabi nating pure, so siya ay high purity na po ng ating steam. So, pagtaas po ng purity ng ating steam. And since nasa taas na to, konti lang yung nagiging applications niya. So, konti lang din po yung nangangailangan ng pure steam. So, ari lang po ay para sa mga pharmaceutical and biotechnology. So, ito po, kapag po pure na, as in, wala na pong ibang kasama, pati po yung mga bacteria at saka yung mga pyrogens, so nire-remove po siya. Ano po? So ito, mas mataas yung standard na kakailanganin natin kapag ang need po natin is the pure steam. Naiintindihan? Naiintindihan ka po? Nandyan pa kayo? Hello? Yes. Yan. And tapos yung next naman po is yung ating boiler room. Yan. So, di ba meron din tayo dito sa school na boiler room. So, sa boiler room, makikita nyo po doon sa likod na part, yung tinatawag natin na boiler. Tapos nakakonect siya dun sa kabilang room kung saan dun pinaprocess po yung mga may needed po ng steam. Diba? Parang ganun yung sa mga industrial plant. So, connected po siya dun sa kabilang room kung saan po may nangangailangan po ng steam. Ano po? Sa processing plant. Ano po? So, for the boiler room, pag magde-design po tayo ng boiler room, so, we need to determine ano yung gagamitin natin na fuel dun sa ating boiler. Ano po? So, we need to identify paano ba natin i-store yung ating fuel na ginagamit sa boiler. So, isang consideration natin yon sa pagde-design po ng isang boiler room. Tapos, yung security ng supply. Ano po? Security ng supply ng ating fuel. And, ano yung boiler design natin? Ano po? Boiler design. Ano ba yung design ng boiler natin? And boiler types. Yan. Itong mga to is we need po na data or informations bago po tayo makapag-decide ng isang boiler room. So pag sinabi nating boiler room, ito po yung place kung saan natin inilalagay yung mga mechanical equipments na ginagamit po for producing the steam or yung hot water na tinatawag. Okay? And then yung ating next po is we have po yung different types of steam. Ng steam, ng boiler. So, ito yung tinatawag natin na types po ng shell boiler. So, the first one po is the Lancashire boiler. Yan. So, Lancashire boiler po. So, ganito yung itsura ng isang Lancashire boiler. Yan. So, meron tayo dito na safety valve, tapos water level alarm. Yan. So, mahalaga po na magkaroon ng ganito water level. Hindi po pwede siyang mapuno. Kasi wala na doon pupuntahan yung ating steam. So, sa taas po, yun po yung space natin for the steam. So, hanggang papalakin ko muna. So,
hanggang dito lang dapat yung ating water. So, minomonitor dapat natin yung amount ng water na gagamitin po natin. And we have here po the manhole. Yan, in case po ng mga repair. So, pwedeng pasukin. And then we have here po the anti-priming pipe. And the last one po is the meron pa, steam stop valve. So, kapag halimbawa, ayaw na natin mag-supply nung soap ng steam po dun sa planta. So, i-close lang natin. Tapos i-open naman kapag gagamitin na natin. And this one po is the boiler feed. And yung nasa ilalim, yung lagi sa ilalim po, kung saan dyan po na develop yung ating mga slurry and mga particles po, suspended solids po. So, yan sa blowdown. Tapos, meron tayo dito na dalawa po. Ito po kasi ay side view. Ito po yung nasa ayan, dito sa part na to. Yan, sa part na yan. So, meron tayong tinatawag na internal flues. Ano po? So, dalawa yan. Dalawa po yung internal flues kung saan meron po tayo ditong, dito pumapasok po yung ating flue gas. Yung mataas po na temperature na gas. And then, using po the flue gas and yung ating water, so, dyan po nangyayari yung tinatawag natin na heat transfer. So, nagkakaroon po ng heat transfer kasi may change in temperature. Yeah, so, kung may change in temperature siya, so, ang water po natin, so, at a certain temperature, so, nagiging steam na po siya. And then, pag naging steam na siya, so, yan, lalabas siya. And yung atin pong boiler po, yan, kailangan alam natin yung kung anong ginamit natin na panggatong. And yung flue gas, dadaan po siya dito sa papunta po sa ating chimney. So, lalabas po siya papunta sa chimney. And yung atin namang home steam, so lalabas po siya para papunta dun po sa ating magiging applications. Papunta na po siya sa mismong planta. Okay? Ano ba to? Yeah. Wait lang po. May papakita po ako sa inyo. Para medyo maintindihan nyo po kung ano yung ito na lang yung sa boiler ko. So, may papakita po ako sa inyo na video. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Ay, wala pala tayong presentations. Wait lang. Hindi naman kayo nagsasalita. Makikita niyo na po? Apo, ma'am. So, ito po yung tinatawag natin na boiler. So, specifically, Lancashire boiler po. Yan. So, meron tayo dito na dalawa pong tubes para sa atin pong flue gas. And then, lalagyan po ng water. And then, this one po is yung para sa ating blowdown. And meron tayo dito na mga valve po for the safety purposes. And meron tayo dito mga gauge para ma-monitor po natin yung pressure and the temperature. Meron din po tayo dito ng mga water level. Ano po? Yan. Ito po ay para sa mga controls. Hindi ko alam kung maririnig nyo if tinanggal ko siya. So, i-explain ko na lang po sa inyo. So, ito pong ating Lancashire po is meron siyang nakapalibot na bricks po. Yan, kung makikita nyo po. Diba, ang bricks kasi is a good conductor. Hindi pala conductor. Good insulator po of heat. Yan. So, kayang-kaya po ng isang ceramics, natatagan yung heat po dito sa loob
ng boiler. So, since ito po ay mainit, yan. So, naglalagay tayo ng protection. So, naglagay po tayo dito ng bricks. So, ito po yung um, mga parts po ng ating Lancashire boiler. So, we have here po the safety valve. Yan. So, ito yung safety valve natin. So, in case na mataas na po yung ating pressure, so, pwede po tayo mag-release ng pressure. So, this one naman po is the stop valve. So, ang stop valve naman po is ginagamit in order to isolate po yung ating steam dun po sa ating planta. And we have here po the chimney. So, dito po lumalabas yung ating flue gas after heat transfer po. And we have here po the cylindrical shell. So, ito yung nakapalibot natin. So, this one is the manhole kung saan papasok yung tao in case po ng repair. And we have po the feed check valve. So, naglalagay po tayo ng feed check valve po para ma-monitor din po natin yung ipinifeed po natin dito para hindi magkaroon po ng overflow. Tapos yung grate po, firebox. Yan. Dito po nangyayari yung burning of coal. Coal na eh. Sorry po. Burning of coal. And ito po yung ash pit natin. So kung saan naman po, yung after burning of coal po. So meron tayong mga ash. So dito siya pupunta. We have here po the fire door, the water level gauge, the pressure gauge po. And the last one po is ating pong mga blow-off valve. Yan. So blow down. Yan. So yan po yung parts ng ating isang boiler. Specifically po yung ating Lancashire boiler. Yan. So ito yung ano po, yung front view daw po ng ating Lancashire boiler. So sa gilid po siya. Ito yung ating ano po, may firebox tayo dito kung saan dito nagkakaroon ng pagsusunog dun sa ating coal. And this one po yung ating steam nasa ibabaw kasi nagkakaroon ng heat transfer po dito. Yan. So pumupunta sa taas po yung ating steam. And then this one po is yung ating tinatawag po na yan, fire tube. Ito po ang fire tube po natin, itong fire tube natin. And yan, stop valve. And then this one po is the chimney. So tapos ito naman yung ating top view. Top view natin. So makikita po natin na dalawa po yung wait lang, hindi ko ma-check po. Yan. So, ito po, yan. Ito yung top view po ng ating Lancashire boiler. So, makikita po natin na dito sa part na to, dito po nagbo-burn ng coal. Yan. And then, ito yung pinaka-firebox po niya. And then, this one po yung ating, kung saan po, dadaan po yung ating flue gas. Ano po? So, ito yung ating fire tube na tinatawag. So, ito, tsaka ito. And, ito yung ating water. Tapos, may damper po tayo dito. And, yung pong ating pong flue gas, so dito po siya pupunta sa ating chimney. So diyan po siya maglalabas po. Yan. Yan. So ganito yun ha, ganito yung nasa pinaka side view niya. So ito yung side view po. So ito yung ating water, nandito sa ibabaw po yung steam natin. Tapos ito yung shell, fire tube, grit po. Yan. And kung makikita niyo, nandito po yung ating bricks. Yan. So, pwede pong lumabas dito, lalabas. So, yung init po nito, pwede po siyang pumasok dito po, umano dito sa loob ng ito. And then saka siya lalabas dun sa ating, ano po, sa ating chimney. Okay. Yan. Hindi ko ma-check po kan. Yan. So, ito yon dito, di ba, lalabas po yung ating, ano po, yung ating flue gas. So, pero ito din pong loob na to, nahihit din po niya yung mga nandito sa magkabila po. And then, saka po siya lalabas. Ano po, yung ating steam.
Yan. So kung makikita nyo po, yan, dito sa ating firebox, naglalagay po tayo ng hole na gagamitin. So yun yung pinakagatong. And depende po sa boiler, depende po sa type ng boiler, kung ano po yung fuel na gagamitin po natin. And so ito po ay nilalagay po ng ganito ng pinakaharang para yung ating flue gas daw po is mag-move upward. And para hindi po yung, di ba may burning coal tayo, hindi siya sumama dun sa flue gas. So mag-stay lang siya dito. And yung mga ash natin, bababa po siya dun sa ash pit natin. Ano po? So kaya siya may harang dito, hindi siya direct po para yung burning coal natin, hindi siya pumunta dito sa kabilang side. Ano po? So yung atin pong gas is mag-flow upward. Yan. So, kung makikita nyo po, pagdating po dito, so bumaba na po yung kanyang diameter. So, ang main purpose niya po is to increase yung velocity po ng ating pong flue gas. So, nakikita nyo ga po. So, paglabas niya dito, yan. So, iikot pa siya dito sa loob yung ating flue gas. Tapos, saka pa siya mismong lalabas po dun sa ating chimney. Nakita niya po. So, yung dampers po, ang main purpose po niya is to regulate daw po yung ating airflow. Yan. So, naglalagay po tayo ng damper para ma-regulate po yung ating airflow. Tapos, dun sa una po is yung may ginagamit po tayo na check valve. So, ang main purpose niya po is to check po yung ating feed water. Yan. So, yung steam natin po, na alam naman natin kung ano mangyayari sa steam. So, pumupunta siya dito sa taas. So, tapos meron tayo dito na nakalagay po na anti-priming pipe. So, ang main purpose po niya is to separate daw po yung water dun sa steam po natin. So, kaya ang nakukuha lang ng ating stop valve po is yung dry steam po. Tapos yung manhole po natin, yan. So, ang main purpose po natin, yan, kung bakit meron po tayo dito na manhole is para pong pasukin nga po. Yan ay for repair po at saka yung mga pag-clean po ng ating mismong boiler. Yan. So, ito pong blowout valve po natin is, yun yung, wait lang ha, ginagamit po siya. Yan. So, yung blowout valve po is, ginagamit po siya para din sa mga impurities po din sa ilalim. At ang isa pa pong, yan, at isa pa pong applications po ng isang gamit pa po ng blow-off valve po is to empty. Yan. So, ang isa pa pong purpose ng blow-off valve po is para maubos natin yung laman. Pwedeng i-empty po natin yung laman po ng ating boiler. Yan. So, maubos yung water. Kaya po siya
ay nasa ilalim. Ano po, nasa ilalim po siya. Kasi ang kukunin natin ay yung mga nasa ilalim po ng mga integers. Yan. Naintindihan ka po? Okay. So, balik na tayo ha. So, ganun po yung process po ng ating isang boiler. Pero, iba-iba po kasi yung type ng ating boiler. Yan. So, yun kasi ay parang pinaka-simple pa lang po yung ginagamit natin. So, parang one pass lang siya. And then, meron po kasi tayo na other types po ng boiler. So, kung saan po, yan, nakikita po ba? Ang ayos? So, bakit pumunta na naman siya din eh? Nakakainis na to. Nasa na ba ako? Yan. So, ito po yung ating Lancashire boiler po. So, ito po yung kanyang specification. So, meron po tayong in terms of dimensions po. So, kapag ang range po niya ay 5, ito ha, pag small boiler lang po yung ginamit natin, ang kanyang, ang kanyang size po is 5.5 yan, meter long. And then, 2 meter daw po yung kanyang diameter. Tapos, yung large naman po natin ay 9 meter long po. Tapos, 3 meter po yung kanyang diameter. And in terms of the capacity, syempre, mas malaki yung capacity ng ating large. So, ang range po ng capacity niya is 1.5 hanggang 6,500. And yung pressure po natin is hanggang 12 bar. Okay? So, ito po kasi yung mga luma na pong types ng boiler. So, napakadami na po tayong mga panibagong arrangement po ng ating boiler. At ito po kasi ay kalimitan ay ang furnace po dito ay nagbo-burn po ng coal. And kalimitan siya ay manually stoked. Yan, manually na nilalagay. Pwede din po siya na automatically na nilalagay po natin yung coal. Ano po? Ang main disadvantage po ng non-Lancashire boiler po is yung atin daw pong heating at saka po yung cooling po is repeatedly na ginagawa. So ang nagiging resulta po is nagkakaroon ng, di ba, pag heating, so expansion. Tapos kapag cooling, nagkakaroon ng contraction. So kapag ganun po, nagkakaroon po siya ng effect dun sa ating pong brickwork. Brickwork settings at saka dun sa ating ductwork, sa ating ducting. So ang resulta po nun ay nagkakaroon po tayo ng infiltration ng air. And then, sabi dito, which upset the furnace drought. At kung halimbawa naman po ay ipoproduce po natin ngayon ang ganito pong types of boiler, so very expensive na po siya because of the large amount po of the materials na gagamitin natin. Tapos yung labor pa po natin na required to build yung ating brick setting po. Yan. So kita nyo naman po, di ba, napapalibutan po siya ng bricks po. Okay. So ito po yung tinatawag natin na Lancashire boiler ha. Tapos meron tayong tinatawag naman na economic boiler. So ibig sabihin mas mura po yung boiler na to kasi yan. Ito po, gumagamit na tayo ng pass. So, kasi dun sa una natin is parang one pass lang pagkapasok po ng ng ating flue gas. So, dun siya dadaan, papunta na sa chimney. So, dito po kasi, meron pa tayong another tube po na kung saan after po ng first pass, so dadaan po yung ating flue gas. And then, papasok pa po siya sa another tube. Another tube po. Para mapainit pa natin. Parang mas na-utilize natin na gamitin yung heat po na naandun sa flue gas. So, sa halip na
diretso labas na siya sa chimney. So ito po, dumaan po muna ulit siya sa mga tubes po bago po lumabas ng chimney yung ating gas. Yun po. Same po dito, meron po tayo dito na stop valve. Tapos, yung steam natin ay nasa taas. So this part po is yung ating first pass. Ito yung second pass natin. And dito po yung ating burner. Ano po? So, ang economic boiler 2-pass po, o yung tinatawag natin na dry back. So, ang dimensions po niya is mas maliit compared po dun sa atin pong Lancashire. So, almost half po. Yan, kung makikita nyo po, ito po is 5.5 meter long. Yan, samantalang ito naman po ay 3 meter. So, mas maliit po. Mas maliit po. Pwedeng mas maliit po yung economic boiler 2-pass natin. So, 3 meter long by 1.7 meter yung kanyang diameter. And yung kanyang output po is 1,000 kilogram per hour. Tapos ang kanyang pressure po is up to 17 bar. Kapag large naman po ay yan, 9 meter long siya by 3 meter diameter. So, ang capacity niya umabot din po ng 6,000 plus. Tapos, up to 17 bar po. Gauge yung kaya niya po. Okay? So, and so kung mapapansin niya po, halos half the size po ng Lancashire yung atin pong economic boiler. Tapos, okay. So, yun po. So, ito lang po ay may second pass po. So, sa halip na lumabas na siya, so, nag-second pass po po. And yung pangatlo po is yung tinatawag naman po natin na economic boiler na tin po. Kaya lang siya po ay 3-pass naman siya. So, 3 pass po. So, meron 3 pass na pagdadaanan ng mga tubes, yung atin pong flue gas before siya mag-exit po. So, ari talaga ay fully utilize po natin yung ating yung heat po na nandun sa flue gas. Kasi parang hindi talaga siya sinayang. So, sa halip na i-dispose na siya sa environment, so ginamit natin siya. Ginamit pa rin natin siya. So, for example, itong sa first pass natin, ang kanyang temperature po ay umabot ng 1,600 degrees Celsius. Tapos, so since mainit pa siya, paglabas dito after heat transfer, so dinaan po siya sa second pass. Yan, kung saan ang kanyang temperature halimbawa is 400 na. Yan, so paglabas dito, naging 350, papasok siya ng 350, tapos lalabas po ng 200 degrees Celsius. So, very na-use po talaga yung atin pong yung ating, tawag dito, yung ating pong flue gas. Very, very na-utilize po yung ating flue gas. Po. So, yan. So, dito natin makikita kung naman may-utilize natin talaga dito or magagamit natin. And dito po ay mas malaki po yung magiging efficiency ng ating boiler kasi fully utilized po siya. Ano po? So, 60% po ang halos na nako-convert po or nata-transfer po na heat is dito po nanggagaling sa sa first pass kasi yun po yung pinakamataas po na temperature. So, bukod po dito sa mga economic boiler, yan, Lancashire boiler, meron din tayong tinatawag na package boiler, katulad po ng pinakita ko po sa inyo kanina. So, yan, sa mga manufacturer po, meron na silang pinoprovide po na package boiler. So, ang kanya pong sizes ay lang po, maliit lang din po. So, halos kaparehas po siya mas kaparehas lang siya ng economic, kaya lang. And mas mga maliliit po, mas maliliit po yung kanilang
mas maliliit yung kanyang boiler pero mas matataas po yung kanilang efficiency po. Mas maganda kasi gamitin natin ibang fuel. Depende kasi sa fuel, sa heating value ng fuel, doon po mas nagiging efficient po yung ating heat transfer. Okay? And then after po nyan, mayroon tayo dito na tinatawag po na pressure and output limitation. So sa boiler natin, so meron lang po tayong limitation in terms of the pressure. So hindi natin siya pwedeng, any pressure po ay pwede natin gamitin sa boiler. So meron lang po siya na required po na pressure na pwede. Okay? So, natatandaan nyo ba yung inyong pinag-aralan ko sa machine design yung about po din sa thin wall pressure vessel, thick wall pressure vessel. So, di ba, nakadepende po sa pressure sa loob, yung magiging thickness ng ating material na gagamitin para din sa wall. Tandaan nyo ga po, ito po yung tinatawag natin na hoop stress. Tandaan nyo ga po, are, sigma is equal to PD over 2x. So, sa halip na T, ginamit lang po dito ay x. Tandaan nyo po yung formula na yan. Again. So, kapag ganito kasi, sa boiler, habang siyang iniinit, so tumataas po yung kanyang pressure, ang pinakamalaking stress po dyan is yung nasa wall, cylindrical wall. So, yun, ang tawag sa stress na yun is yung tinatawag natin na hoop stress. At ito po yung kanyang formula, PD over 2x. Ano po? Hoop stress or yung tinatawag natin na circumferential stress. Ano po? So, nakadepende po dun sa pressure na applied at yung pong magiging hoop stress po natin. Ilang months na? Sabi kapag po din sabi yung ating hoop stress daw po ay nag-i-increase. So yung diameter din daw po natin ay nag-i-increase. So hoop stress increase. Tapos kasi kung makikita niyo po, pressure din po nag-i-increase. So kita niyo sa formula, so siya ay directly proportional. So pag increase ng hoop stress, increase din po tayo ng allowable po na pressure. Diameter. So dito, ganun din po sa pressure. So pag liit po, yan. Pag liit po ng ating thickness, so lalaki naman po yung ating hoop stress. So para daw po ma-compensate natin, 'di ba, yung hoop stress. So sa halip na malaking diameter yung gamitin natin para ma-compensate po natin yung hoop stresses po, kapag tumataas yung hoop stress niya. So para ma-compensate daw po natin yun, kapag magpapagawa na tayo ng baka masyado na kasing malaki yung diameter. So para maiwasan po natin yung ganyan, so pwede daw po tayong gumamit ng thicker plate po. So, para mas pag-thicker kasi yung plate natin, mas malaking pressure yung kaya niya pong i-hold. Pero ang problema po natin kapag siya ay thicker plate, so mahirap po siyang i-roll. I-bend natin, di ba? I-bend, i-roll natin yung para siya ay bumilog, yung ating pong plate. So, mahirap po yun kapag mas, pag thicker po yung ating plate. Yan. So, in terms po ng ng pressure limitations, meron din tayong connections po, yan, in terms po ng heat transfer. So, kapag, di ba, pag mas thin siya, mas madali yung heat transfer. Kapag mas makapal, mas matagal po yung heat transfer natin. So, meron po tayo dito na equations po kung saan directly connected po ang plate thickness yan in terms po ng heat transfer. So, nakikita niyo po yung formula na to. Q is equal to Ka delta T over daw po ng X. Kita nyo? Yan. So, familiar ba to sa inyo?
Saan nga po yan na formula? Ano po yung hinahanap natin dyan? Diba, may ang heat transfer natin, meron tayong conductions, convections, and radiation. So, saan po siya applicable? Ako, ma'am. Thank you po. Ano yan? Saan po yan? Na formula? Sa? May given tayo na K. Pag may given na K, ano yon? Sabi, thermal conductivity of the material. So, through conductions po ang nangyayari. Hello? Hello po. Yan, parang siyang kapag tayo ay nag-iinit, di ba? Nag-iinit tayo ng sa takore. Di ba? So, may heat supply tayo. Tapos, meron tayo, di ba, na kettle. Tapos, may water sa loob. So, yung heat transfer na mangyayari doon is through yan, conductions. Na-imagine nyo po. So, sabi dito, may kinalaman po yung thickness in terms daw po ng heat transfer. So, kapag pinag-equate natin yung dalawa, kapag pinag-equate po natin itong dalawang to, itong Q is equal to KA delta T over ng X at saka po yung in terms ng X. So, kukunin natin siya in terms of X yung equations. So, thickness dito equal po sa thickness na sa kabila. So, makikita po natin na yung ating relationship between the pressure and yung atin pong heat transferred ay inversely proportional. So, pag tinaas po natin yung pressure dun sa loob, so maliit lang daw po yung ating heat transfer po. Heat transfer rate. And sabi po dito, para mas safe daw po yung ating furnace tube. So, mas maganda daw po na ang kanyang thickness po ay between 18 mm and 20 mm. And tapos, in terms po ng pressure, so dapat daw po yung pressure natin ay hindi siya lalampas. Ano po? Hindi po siya lalampas. So, pinaka-limit na po niya is 27 bar po. Hanggang 27 bar lang po tayo. Yung pressure po dapat sa loob ng ating boiler. Kasi kapag masyadong mataas na po yung pressure din sa loob, so hindi na po ganun, nare-reduce din po yung ating yung heat transfer po. So hindi siya makakapag-produce. Mas maraming steam kapag hindi ganun kalaki po yung heat transfer na nangyayari sa loob. Mas babagal siya. Naintindihan po. So hanggang 27 bar lang po yung limitations natin. Tapos yung thickness po ng ating furnace tube is 18 mm and 20 mm po. Tapos in terms naman po ng output limitations, wala lang po nakasulat po dito sa presentations. Pero ang output limitations po is dapat hindi siya lalampas ng 27,000 kg per hour.
nagte-take down notes ka po kayo. Kasi more on ano po ito, parang nakalagay lang po siya. Yung mga ibang dinidiscuss ko po, wala po dito. Nagte-take down notes ka po kayo. Pero may ibibigay po ako sa inyong link. Nandun po yun. Yun na lang po yung gamitin niyo po para sa pag-aaral. Okay? So, yan po. Sa output limitations ha, yung ating sa steam po, ang steam natin ay ang pinakamataas daw po is 27,000 kilogram per hour. So, kung ang nakuha natin na output po ng steam ay mas mataas yung nire-required natin, so, maglalagay na po tayo ng panibagong boiler. So, gagamit na po tayo ng multi-boiler. So, mas advantage naman po kapag mas marami tayong boiler. Alam niyo kung bakit. Kasi once na masira yung atin pong isang boiler, so meron pa tayong isang pwedeng gamitin na boiler. Unlike po kapag isa lang po talaga yung boiler natin, so kapag nasira, so tigil po yung magiging operations natin. Ano po? So kung lampas na ng 27,000 kg per hour, yung needed natin na capacity ng steam, so kailangan na natin mag-add po ng panibagong boiler. Ano po? So magkakaroon tayo ng multi-boiler. Okay? Hello po. Andyan pa ba kayo? Yan. And then, in order to be successful daw po and efficient yung operations natin ng boiler, so sabi dito, the user must, number one is to know yung conditions, environment, and demand characteristics of the plant and accurately specify those conditions to the boiler manufacturer. So lahat po ng mga nalaman natin about sa conditions, environment, and demand characteristics, so lahat ng yan ibibigay po natin sa ating manufacturer para alam nila kung paano nila ang gagawing design at ano magiging considerations. And then isa din po, kailangan meron po tayong provided na boiler room. So hindi po pwedeng walang boiler room, mainit po yun. Kailangan may provided po tayo na boiler room para sa layout installations po ng ating pong boiler, and that promotes good operations and maintenance. Ano po, para kapag in case po na may need po tayo na i-repair or during the operation, so dun lang po nakalagay yung ating boiler. Hindi pwede yung palipat-lipat. Kailangan may boiler room tayo. Ano po? And then, next po, we need to select the control system that allows the boiler to operate safely and efficiently. So, kailangan natin alamin yung conditions. Ano yung mga pwede pa nating idagdag dun sa boiler, bukod sa mga bulb niya, sa mga pipes, ano pa yung mga pwede nating ilagay para maging mas safe po yung magiging operations po ng ating pag-produce po ng steam. And pang-apat po, we need to select a control system that will support the boiler in supplying dry steam to the plant at the required pressure and the flow rate. Para ma-ensure po natin na dry talaga yung steam na mapoproduce natin, diba? Meron tayong tinatawag na anti-priming. Ano po? Anti-priming pipe para ma-ensure natin na siya ay tapos meron tayong mga control system para ma-ensure po natin na yung pressure and flow rate po na ibibigay nung atin pong yung dadaan po dun sa ating pipes is tama po. And then ang next po, we need to identify din po kung ano yung fuel na gagamitin po natin. Tapos kailangan din natin alamin if kung saan po natin siya i-store and paano natin i-store yung ating fuel. So we need to sure na pagkakailanganin na po ng fuel, madali po tayo makakapaglagay po ng fuel. Ano po? Okay? So para siya ay efficiently and successful daw po yung operations. Para kailangan ay na-plan po natin ang lahat. Ano po? Yung mga control system, mga needed po na control system.
ano yung fuel ng gagamitin natin, paano tayo maglalagay ng mga panibagong fuel, paano tayo magsusupply, siya ba ay automatic or manually natin siyang ilalagay. Ano po? So, kailangan natin i-identify yun para maging maganda po yung operations natin in producing po yung ating steam po. Okay? And then we have here po boiler ratings. Yan. So sa boiler ratings naman po, ito po yung para sa capacity po ng ating boiler na gagamitin. Meron po tayong tinatawag na from and at ratings. So bali dalawa po kasi yung pwede natin gamitin po, from and at ratings. At isa naman po is about the evaporating rate po. Evaporation rate. Yan. So, kalimitan daw pong ginagamit itong in order to determine po the capacity ng ating boiler. So, ito pong from and at ratings po yung kalimitan na ginagamit. So, bali, itong ratings na to ay ito po yung amount ng steam in kilogram per hour. Tapos, ito ay which the boiler can create. Yan, kung ano yung magagawa po ng steam. Ano yung flow rate ng steam po na nagagawa po ng ating boiler. Sabi dito, from and at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. So, and then each kilogram daw po ng steam, so would then have received yan 2257 kilojoule of heat yan, from the boiler. So, ito na po yung ating value po ng enthalpy at atmospheric pressure. Tapos, sabi dito, shell boilers are often operated, syempre, with feed water temperature lower than 100 degrees Celsius. So, dyan naman po, dapat siya ay lower 100 degrees Celsius. Kasi kapag siya ay higher than 100 degrees Celsius, nandun na po tayo sa boiling point ng water. Diba? So, dapat siya ay less than yung ating feed water na gagamitin. So, dapat yung temperature niya is less than 100 degrees Celsius. So, dun pa tayo sa boiler dyan. Dyan pa lang natin paabutin siya ng boiling point po ng water. And pwede din pong lumampas sa boiling point. Kung saan yun yung tinatawag natin ng mga superheated steam po. No. And then most boilers po is nag-ooperate po siya at pressure higher than the atmospheric. Kaya po ang kinakonsider natin dito is the pressure vessel. So pressurize po yung ating vessel dun sa ating boiler. Kasi meron tayong tumataas po yung pressure dun sa loob po ng ating boiler habang hinihit po natin yung ating pong water. And then after that is sabi dito, but these effects reduce the actual steam output of the boiler for the same consumptions of fuels. So meron lang tayong maximum na pressure. Meron tayong working pressure, maximum pressure. So hindi dapat siya lumampas dun sa mataas na pressure na yun. Hindi pwede tayong lumampas dun sa maximum pressure. Kaya katulad nga nung sinabi natin kanina, ang pwede lang po ng maximum pressure ay mga 27 bar. Para po siya ay parang economical, okay pa siya. Pag lumampas na po doon, kasi nga meron po tayong relationship na pagtaas po ng pressure, bababa na po yung kanyang heat transfer rate. So babagal na siya. So mas maganda na hindi natin ganun itaas po yung pressure na naandun po sa loob. So, dapat alam natin yung allowable. Kaya meron po tayo dyan na safety valve kung saan pwede natin i-release po kapag masyadong mataas na po yung ating pressure. And, sa from and at rating po, gumagamit po tayo ng graph para makita po natin yung percentage of from and at, yan. For the operations po of 0, 5, 10, and 15 bar gauge po. So, ito yon. Yan yon.
Iyan po yung graph na sinasabi ko po sa inyo. So, yan po ay para sa, depende po yun sa kanyang pressure, yung ating steam, at yung ating feed water temperature. So, may makukuha po kayo dyan na value. Yun po yung output as a percent of the from and at rating. And then, ito po, meron tayong example. So, example natin dito, sabi dito, a boiler has a from and at rating of 2,000 kilogram per hour and operates at 15 bar G. Yan, the feed water temperature is 68 degrees Celsius. So, need natin gamitin po yung graph. So, 68 po yung feed water. Tapos, 2,000 kilogram per hour daw po yung ating boiler rating. Ito po yung given natin. So, babalik po tayo dito para ma-determine po natin kung ano po yung value ng ating pong output percent. So, 68. Nakikita niyo ka po. 68. Sa mga nandito po siya. So, itataas natin siya. Itataas natin. Yan. So, dito, 15 bar. 15 bar. Yan, 15 bar. So, dito po approximately po siya mga 91. Ano po? 91 or 90. Pero nakalagay akong panel. Wala naman binibigay pa siyang paano ako Ibabalik na lang sa inyo. Hi. So, ito po ay 91. Ano po? 91. Pero ang ginamit po dito sa example po ay approximately daw po ay mga 90%. Pag congruent. So, approximately 90% daw po yun. Tapos, ang gagawin natin in order to determine the boiler evaporation rate, so, i-multiply natin siya dito sa given po na from and at rating po. Nakuha? Nakikita mo ba yan? Ito pang kabila. Kaya nga kada oras may defense kami. Paano po ba sa Yan. Tapos, okay po. Naintindihan po, are. Tapos, yan, ito po, yung using the evaporation factor. So, ito naman po yung formula ng evaporation factor. And equal po siya sa A over daw po ng B minus A. Yan. Ang A po, yan po yung ating tinatawag na specific enthalpy of evaporation at atmospheric pressure. Yan. So, katulad nung binanggit natin dito kanina, so ang value po niya ay 2257 kilojoule per kilogram. Yun po yung para sa atmospheric pressure. Yan. So, ito yon 2257 kilojoule per kilogram. Tapos yung B naman po is specific enthalpy of steam at operating pressure. So kapag ganyan po, yan ha, yung example natin kanina. So titingnan po natin siya sa steam table. May steam table ka po kayo dyan. Kakailanganin natin ng steam table ha sa exam. Magdadala po kayo ng steam table. Meron po kayong steam table? Pakuha naman po kung sino po ang meron. Yung mabilis lang na makukuha. Kailan ko kaya ano matatapos? Kailan ko kaya mababasa? Dalawang kulera. Oy, meron pong kumukuha ng steam table para may alam. Yan, sige. Ang gagawin natin, yung B po, yun ay specific enthalpy of steam and operating pressure. So, dito po, sa example number 1, ang given po natin na pressure is 15 bar G. Yan. So, ang gagawin nyo po, kukunin natin, pag sinabing specific enthalpy of steam,
steam na siya, yung pinakadulo na po, saturated, ano na po siya, vapor, dry na po siya. So, kukunin nyo po, at 15 bar, pag 15 bar po is 1.5 megapascal po. Tapos kukunin nyo po ay yung HG, enthalpy po. HG, specific enthalpy po. Ano nakuha yung value? 1.5 Hg. So, meron po tayong anong value po? Okay, 2792.2. Parang nakalagay po dito ay 2794. Ay kasi ay ano, iba yung ginamit po na iba po yung ginamit na pinagkuhanan niya kasi kaya po sila ay may konting difference po. Pero kung kukunin po natin system table kasi ito po ay para siyang mag-input ka lang ng number tapos lalabas na yung kanyang value. Na-try ko na yung kanyang pinagkuhanan po. So, kaya lang, yung lumalabas din po, iba. Baka nagkamali lang po siya ng input dito. So, pero ang dapat na value po niya ay 2792.2 po. Yun po yung para sa 1.5 megapascal. Equivalent po yun sa 1.5 equivalent po yun sa 15 more. Okay? Tapos, ang letter C naman po ay yun para sa specific enthalpy po of water, feed water temperature. So, since water po, saturated liquid, so HF naman po yung kukuhanin natin. Pero ang gagamitin po natin na temperature is the feed water temperature. So, we have 68 po. So, pupunta naman tayo sa table 1 para sa saturation temperature. So, hanapin po natin yung 68. 68 po. Tapos, HF naman po. Nakuha? Uh, 284.61. So, yung 284.61 yung gagamitin natin ha. So, kapag kinompute po natin yung evaporation factor po niya, so ano po yung nakuha natin na sagot? Ano po? Yes. 0.9 din. Ano po? 0.99 lang din po. Pero kung ano 0.91, same lang siya dun sa kung ginamit po natin. Ito pong itong graph na to, di ba? Kung kukunin natin 68 tapos 15, so approximately 0.91 din po siya. Tama po. So, ganun din po. So, 0.91 or 0.9, okay lang. Konti lang naman po yung difference niya. So, yun po yung ating, imumultiply lang ulit natin siya sa 2,000. And yun na po, makukuha na po natin ulit yung boiler evaporation rate. Yung boiler evaporation rate po, ito po yung amount ng steam na napuproduce po ng ating boiler. Okay. And then, we have here po yung tinatawag natin na kilowatt rating. So, meron kasi daw po tayo ng mga manufacturers kung saan ang binibigay po yan sa kanilang catalog po ay naka-boiler ratings po in kilowatt. Nakita lang daw niya sa nakalista na si yan. So sabi, hindi daw po yun yung tinatawag natin na evaporation rate. Yung boiler ratings na yun, na in kilowatt. So, ita-transmute po natin, si kilowatt, papunta po dun sa ating steam output. Kailangan kasi natin is naka-kilogram per hour. So, pag naka-kilowatt, gagawin natin siyang kilogram per hour. So, para magawa natin yon, ito pong steam output, same lang po dun sa kanina. So, equal po siya sa boiler rating, multiply by
3,600. Yung 3,600 po is the conversions between the hour and the seconds. Ano po? Over daw po ng energy to be added. So, ang energy to be added natin, yun po yung difference ng Hg at the operating pressure at HF dun naman sa ating feed water temperature po. Yan. So, ito yung example. Yan. So, yung kanila pong difference, yun po yung tinatawag natin na energy to be added. Ano po? So, ito yan, example natin. So, a boiler is rated at 3,000 kilowatt. Yan. So, ang kilowatt natin is kilojoule per second and operate at 10 bar G with a feed water temperature of 50 degrees Celsius. Sabi dito, how much steam can be generated? Yan. So, 3,000 kilowatts po yun. So, ang gagawin daw natin, kukunin natin yung HF at 50 degrees Celsius. So, gagamitin ulit natin ng steam table. Hanapin po natin ang 50 degrees Celsius po. So, since ang kailangan po natin ay liquid, feed water, so HF ang pupuntahan po natin. So, HF 50, and then, ano po yung kanyang value? So, table 1 ulit tayo. So, pupunta tayo sa 50. HF. Anong value natin? So, may mga steam table dyan. Yan. So, 209.33. Yan. Halos kapares lang po. And, ang sunod naman natin kukuhanin is yung sa steam. So, ang steam natin, yan. Ito yung existing na enthalpy po. Yan. Added po ang pinag-uusapan natin ha. So, ano yung enthalpy natin ng steam at the pressure po na 10 bar. So, pupunta ulit tayo sa table 2. Pupuntahan naman po natin ay 10 bar. Ang 10 bar is equivalent to 1 megapascal. Tama ka po. Ang 1 bar is equal to 100 kilopascal. So, 10 bar. So, 1 megapascal po. Anong sagot natin? Hg. Yan, 2778.1. Yan. So, yan po yung ating magiging value po. Saan ba yung 2781 na yung points? Okay? So, tapos ima-minus natin yung dalawa. Ano po? Sige. Sige. Ima-minus natin yung dalawa at yung makukuha nating sagot, i-divide natin siya dito. So, ito po yung ating pong naka-in kilowatt na 3,000. Tapos, yan, multiply lang natin dito. So, makukuha na natin yung maximum steam output po natin. Ito po yung na-produce na steam. Kapares lang yung kanina, in kilogram per hour. So, pa-check po ako na value. Tama ka po. After that, combine na yun. Hinapit naman. Sige. Basta ganun yung gagawin nyo. Ari, kinuha lang kasi sa internet. Ano po? Tapos, in terms naman for determining the boiler efficiency and combustions, so ito po yung formula natin. Alam naman natin na ang efficiency is equal po siya sa output over ng input. So ito yon, heat output in steam. So divided by daw po natin ng heat added by the fuel. So yung heat added by the fuel natin, kaparas lang po. Heat added by the fuel, yan, multiply by daw po ng 100% in order to determine the boiler efficiency. Okay? Okay na po. Okay na? Okay. And then yung next naman po natin is about po sa ito yung ano sa ating pong nasa unahan.
ito, yung modern, yan, boiler package. So, may mga nakalagay po tayo dito. Yan, mga nakalagay dyan. So, iisa-isahin po natin kung ano yung mga nakalagay po dyan. So, bakit mga naglagay po tayo dito ng mga ganito po? Mga bulbs, mga controls. Yan. So, iisa-isahin po natin siya. So, ito po yung tinatawag po natin na boiler, fittings, and mountings. So, ang una po natin is the safety valve. Hanapin nyo na lang dito ha. Ang dami. Hanapin nyo na lang dyan. So, boiler, fittings, and mounting. So, ang una po natin is the safety valve. So, ito po yung parts po ng ating safety valves. So, meron po tayo na cup, tapos stem, and then we have here po the bonnet, the top spring step, tapos ito yung pinaka-spring po natin. Ito naman yung bottom nung sa spring. And then pinaka-body po natin for the safety valve. Tapos meron tayong guide dish. Tapos adjusting ring. And we have here po, ito yung ating nozzle. Ayan. So ang main purpose po or main... Sobrang lapis ka na. Ay, baka ano. Alagyan na din eh. So, ang main purpose po natin ng safety valve or yung main functions po ng safety valves is to protect yung ating pong boiler para din sa overpressure. Yan. So, overpressure po and subsequent explosion. So, kapag kasi masyadong mataas na, po yung pressure sa loob ng ating boiler, so may possibility na mag-explode po yun. Sumabog. Ano po? So, in order po na para hindi po mangyari yon, so maglalagay po tayo ng safety valves. Katulad ng pinakita ko po sa inyo kanina, may nakalagay po tayo doon na safety valves. Ano po? So, para kapag masyadong mataas na po yung kanyang pressure, so, i-release niya. Ano po? So, magre-release po tayo ng pressure. Hindi namin alam, ito si Sheila pa rin nagpaturo ng drawing. Sabi kayo ng bata. So, tapos ang safety valves po, mayroon tayong iba-ibang type po ng safety valves. And para ang safety valves po, kailangan daw natin ma-meet yung mga ganito pong criteria. So, may mga criteria po tayo in terms po ng safety valves. So, meron tayong 4 na criteria po. Mag-apat ka nga, baka mapahiya ako. Ay, 5 pala. 5 po na criteria. Yan. Para po sa requirements po ng safety valves. So, ang una po is yung kanyang discharge capacity. Di ba? Magre-release tayo. So, dapat yung discharge capacity daw po ng ating safety valve is must be at least equal, ano po, dun sa ating pong from and at capacity po of the boiler. Di ba? Meron tayong from and at capacity ng ating boiler. So, dapat daw po siya ay equal doon, at least equal. So, at least siya yung minimum. So, dapat mas maganda kung mas mataas po yung kanyang capacity, discharge capacity. Ang pangalawa po, dapat daw po yung full rated discharge capacity daw po ng ating safety valve must be achieved within 110% of the boiler design pressure. Pangatlo, yung kanyang inlet daw po, ang minimum inlet bore ng ating safety valve daw po na connected dun sa ating boiler shall be 20 mm. Yan. Itong mga binabanggit ko po sa inyo ay doon po siya nakalagay. Doon sa isi-send ko po sa inyo na link. So, wait lang po ha. Isi-send ko na po sa inyo para baka makalimutan ko na naman. Ayan, hanapin niyo lang po dun sa taas. Wait lang. Mali. Ayan, nandyan po yung pinaka-lecture po. Yung ating Ayan. Check nyo nga po. Nakikita nyo ka po ang akin. Ano nakikita nyo sa screen? Ayan. So, hindi nyo nakikita. Na-open nyo po. Nakita nyo? Nandyan po yung mga explanations.
Ito nyo? Yan. So, yan. Diyan kayo magtitingin. Basahin yung lahat yan. Pero masyado siyang madami. Yan. So, hindi na namin siya maisama po lahat. Yan. 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 Yun po yung purpose ng safety valves. Yung number 3 daw po is the minimum inlet bore of a safety valves daw po connected to a boiler shall be 20 millimeter. And yung ating maximum set na pressure daw po ng safety valve natin shall be designed po, ayan, on the maximum permissible working pressure po ng ating boiler. And yung last po na criteria, so there must be an adequate margin between the normal operating pressure of the boiler and the set pressure daw po of the safety valves. So yan po yung 5 pong criteria na dapat isatisfy natin sa isang safety valves. Okay? And then, ang next na, nakikita nyo na ang pangalawa, sunod daw po ay the boiler stop valves. Kita nyo po? Okay. So, ito naman po yung stop valves natin. On and off natin to. So, kapag gusto na natin patayin, yan, stop valves po yung gagamitin natin. Kung i-open po natin, yan, kapag mag-ano po tayo ng steam sa planta, so, yun po. So, stop valves yung ginagamit natin in order to isolate po yung ating steam boiler and its pressure dun sa ating process plant. So, process or ay fully open lang po siya or fully closed yung gagawin natin. Kasi ang main purpose po niya is to isolate. So, para ma-isolate natin, parang hindi siya yung valve po na pwede nating mahina, malakas, ganun, hindi po. Siya po ay pang fully open and fully closed lang. So, ang main purpose niya nga po is to isolate yung ating steam boiler and its pressure po dun sa ating process or dun sa ating plant. Okay po? And kapag mag-open po tayo nito, yan. So, dapat po siya ay slowly, yan, para ma-prevent daw po natin yung downstream pressure and associated water hammer kapag masyadong mabilis po yung pag-ano ng ating steam. And also, in order to help to restrict the fall in boiler pressure and any possible associated framing. So, yun po yung sa ating sa start valve. Ang next naman po natin is what we call po, wait lang. So, ito po yung stop valve natin. Ang sunod naman natin is yung tinatawag po natin na feed water check valve. Yan. So, bago po magdating din sa boiler, meron po tayong nakalagay na feed check valve. Ano po? Tapos, ayan ay nakalagay sa pagitan po ng pump, feed water pump, and yung ating boiler. So, dito po nilalagay natin yung feed check valve. So, para maano po natin, ma-check po natin yung pumapasok po na feed water dun sa papunta po sa boiler. Okay? So, ito po ay ini-install po, yan, sa katulad sinabi ko, sa pagitan po ng feed pump and the boiler. Ano po? Ang main purpose po ng check valve is to prevent yung ating boiler, yan, being flooded, yan, by the static head, yan, from the boiler tank. Para hindi, meron kasi lang siyang allowable po na amount dun ng water natin. Tinitingnan po yung water level. Hindi po siya pwedeng puno. So, gumagamit po tayo ng feed check valve.
Okay? And then yung next naman po is yung determining po the quality ng ating water. Yan. So, for the quality control po ng water. So, it is, sabi dito, the maintenance of the water quality is essential to the safe and efficient operations of the steam boiler. So the measurement and control of the various parameter is a complex topic, so which also covered by the number of regulations. So ito pong pag-determine ng water quality po, ang pag-determine po ng quality ng ating pong water dun sa feed, yung i-feed po natin na water is napaka-importante po. So, para maging safe and efficient po yung ating operation, so we need to determine po the quality po. Kailangan na monitor natin yung quality po ng ating water. Ano po? So sabi ang isa pong methods in order to determine the quality of water is ito pong TDS control. Ano po yung TDS? May idea ka po kayo kung ano ibig sabihin ng TDS? TDS. Sa water, TDS. Ano ba TDS sa water? Oy. Total dissolved solids po, ma'am. Yeah, total dissolved solids. Yeah, very good po. So, we need to determine po. Yan, we need to control po yung TDS po ng ating water. Meron lang po siyang required po. May standard siya na amount ng TDS na dapat hindi siya lumampas doon sa standard. Ano po? And depende po sa kanya magiging applications. Ano po? So, kaya we need to control yung ating pong TDS. Ano po? Level. So, meron pong ginagamit po tayo na TDS po, na TDS sensor. Ito po yung kapag siya ay automatic. Pwede din naman po siya na manual. Ano po? Kapag manual po yung ating pag-determine po ng TDS, so, kailangan po ay for every shifting po, yung pagpapalit or every palit po ng shifting, halo natin feed water po. So since mas mababa na po yung kanyang TS level, so pasok na po siya. Pag masyado na siyang mataas, papalitan po natin ng tubig. Papalitan natin ng mas mababa po na TDS level. Ano po? Para ma-reduce or ma-regulate po natin yung kanyang TDS value. Okay? So ito po ay, siya po ay automatic ang operations po nito. Tapos, ang next naman po is we have here po the bottom blowdown. So, ano nga ang bottom blowdown? So, yun ay kung saan po natin yung blowdown valve, yan, ito po yung nag-eject ng ating mga amount po ng sludge, yung ating mga sediment na nandun po sa ilalim po ng ating boiler. So, minsan din yun ang ginagamit po itong bottom blowdown valve is para masaid natin yung laman po ng ating boiler. Ano po? Yan. Parang mga latak, ang tawag latak natin, na napupunta po sa ilalim ng boiler. So, yun yung tinatawag natin ng mga ibino-blow down po. Ini-eject po.
Yan. So, ang control daw po natin dito is kapag large bore, yan, kalimitan po siya, ang diameter po niya is nagre-range po siya ng DN25 to DN50 po. Yan. So, pwede po siya na key-operated. So, ito yon, pag key-operated manual bottom low-down valve, so may key tayo na ginagamit. Yan, removable po yung key. So, in case na o-open na natin siya, ay di pipihitin natin yung key. Ano po, gagamit tayo ng key. And ito daw po, yung valve natin is kalimitan daw po siya ay ino-open for a period of 5 seconds po. Once per shift. Shifting po ulit. For every shift po, halimbawa, every 4 hours, ganun. So, chine-check natin, ino-open natin, or for every operations, binubuksan po natin yung ating blow-down valve para masaid po natin yung laman po ng ating boiler. Ano po? Meron tayong operated manually, at meron din naman po tayong automatic blow-down valve. So, kung saan meron po tayo dito na sensor. So, ang ating blow-down, lagi siyang nandito sa ilalim ha. Dito yun sa ilalim. Kasi ang kinukuha natin ay yung nasa ilalim po ng boiler. O ha? So, once na ma-detect po dito, yan, masyado ng super saturated na po doon yung ating yung ating mga impurities, yung mga sediments, yan, automatic po siya na nag-open at nilalagay po natin siya dito sa ating blow-down vessel. So, dito natin ilalagay po yung ating yung ating lalagyan. Yung mga inject po natin na slurry and yung slurry pala, yung mga sludge or sediments. So, dito po natin siya ilalagay sa sa blow-down valve. Tapos ito may mga valve din dito. Yan, pwede natin siyang i-open. Tapos may vent head tayo, and then we have here po the tinatawag po natin na overflow. And syempre, meron din po tayo siya na gauge. Okay? Okay po. So, pwedeng i-stop ko muna po yung aking discussions kasi meron na po akong defense po ng 5 p.m. Okay lang? Yes po, ma'am. Yan, sige po. Yan. So hanggang dyan muna po yung i-discuss po natin. Itutuloy na lang po natin sa makeup class natin. Julia, paano pa ka ha? Pasabi po sa akin ng available nyo na time para makita natin if pwede po nating isingit po. Okay po, ma'am. Magsasend po ako today po ng available po ang lahat po na schedule po. Okay, sige po. Thank you. Tapos, yan, makiki-open na po ako ng inyong camera for the attendance.